Bihis na bata, baka maiwan ka ng bus, magiliw na utos ni Lian kay Zarina. Tapos na ang ilang linggong bakasyon nito sa piling niya. Ilang araw mula ngayon ay magbubukas na ang klase kaya kinakailangan nitong umuwi ng probinsya. Naipamili na rin siya nito ng mga school supplies at ilang piraso ng mga bagong damit at sapatos. Kitang-kita sa mga mata ng pamangkin ang kasiyahan. Sa pamamasyal, sa malls at ilang amusement parks kasama siya. Minsan ay kasama rin nila ang mama at mga pamangkin ni Miggy. Zarina was a fighter like her mother. Mukha namang naka-cope up na to sa pagpanaw ng ina. Palakaibigan din ito at madaling makaklose ang mga tao sa paligid. Hahatid nila ni Miggy ang bata ngayon sa bus station sa Cubao. Naroon na't naghihintay ang tiyahin nito sa father side na siya ring maghatid kay Zarina sa kanya. Sino kaya ang iiyak mamaya, ang tita o ang pamangkin? Biro ni Miggy. Maaga itong dumating sa townhouse at doon na rin nag-almusal. He moved out temporarily para hindi malito ang bata. Not me, masiglang tugon ni Zarina. Kitang-kita ni Lian ang conspiracy ng dalawa sa pamamagitan ng palitan ng tingin. Sabi ni Mami sa akin noon, dapat daw akong maging tough girl kasi pinutol nito ang pangungusap. Kasi untag ni Miggy, pero mukhang alam na nila ang sasabihin ng bata. Kasi iyakin daw si tita na nag-aalaga sa akin. Zarina giggled and Miggy laughed. Napangiti siya sa pinaghalong tunog niyon. Ako na naman ang napansin nyo. Kunwa ay reklamo niya. Sige, kapag may isang batang naiwan ng bus, may isang matandang magmamaniho hanggang Isabela. Parungit nito. Bata, hindi kaya tayong dalawa yon? Bihis na, ayaw kong magmaneho sa bundok. Natatawang taboy ni Miggy. Kumakandirit, pang umakyat si Zarina sa hagdan para gumayak na. Pakanta-kanta pa ito. Ilang taon pa bago mo kunin si Zarina? This year sana kung natuloy ang kasal. Tugon niya habang nilalagay sa lababo ang mga pinagkainan. Pero next year, sure na. Kasi gagraduate na this coming semester ang isa kong kapatid. Next sem naman, yung bunso. Kaya makakaya ko nang umupa ng bahay sa Hong Kong kasama si Zarina. Gaano mo siya kamahal? Seryosong tanong ni Miggy. Mahal na mahal siyempre. Kahit buhay ko kaya kong ibigay sa kanya. Napansin ni Lian ang pagtiim ng anyo ng lalaki. Or was it just her imagination? His jaw tightened. Lucky bastard. Kaya ka ba nag-aapurang makasal sa kanya? Wait. Bahagya niyang tinaas ang kamay na parang napagpahinto ng sasakyan. Ang pamangkin ko ang tinutukoy ko. Ang gulo mo namang kausap, bigla kang nag-iiba ng topic, natatawan niyang pahayag. Pero sige, pwede na rin yon. Para sa aking the one ang sagot na yon. Hindi sumagot si Miggy, biglang sumeryoso ito samantalang masaya lang kaninang kausap si Zarina. Tita, sigaw ng pamangkin mula sa kwarto. Bagay ba ang 20 bird sneakers sa Hello Kitty blouse kung isusuot? Tapos ang hairband ko ay Angry Bird? Napangiti si Lian sa makabuluhang tanong ng bata. Oo nga naman, hindi kaya mag-aaway-away ang tatlong cartoon characters kapag pinagsama sa isang get-up? Okay lang yun, baby. Maganda ka naman sagot niya. Huwag mong kalimutan ang jacket, maginaw sa bus. Ito bang jacket na itim para hindi dumihing tignan? Such a sensible child. Muli siyang napangiti. The choice is yours. Tapos na siyang maghugas sa lababo nang muling magsalita si Miggy. Paghatid natin sa bata, didiretso na tayo kay Rick. Kasama niya ang magiging abogado mo. Kailangan na nating mag-file ng petition for annulment. Okay. Baka offensive yung ibang itatanong sa'yo, pero sagutin mo na lang. Kailangan nyo para ma-finalize kung anong ground ang gagamitin natin. Ang law firm kung saan nagtatrabaho si Rick ay nasa Emerald Executive Towers din, second floor. Hindi nila nadatnan doon ang abogado. Ang sabi ng receptionist ay nagpasabi raw itong mahuhuli. May ilang kliyente na ring naghihintay sa waiting area. Ako na lang maghihintay rito, presenta ni Lian. Tatawagan ko na lang si Nancy kapag dumating na si attorney para sabihan kang bumaba na. Thank you, tugon ni Miggy at sa kanyang kabiglaan ay hinalikan siya sa pisngi.
Friendly kiss, mabilis nitong sabi bago pa siya makapag-react. Then off he went. Isang matabang babae ang umupo sa tabi niya. Naka-sunglasses ito at todo ang alahas sa katawan. Sa tuwing kikilos ang babae ay napapaningon siya dahil nagkakalansingan ang mga bangles nito sa braso. Maya-maya ay suminghot-singhot ito na parang umiiyak. Nang magtanggal ito ng salamin at ngumiti sa kanya ay kusa na itong nagkwento ng kung ano-anong hinanakit nito sa mundo. Sa hitsura ng ali ay naalala niya ang komedyanteng si Tia Pusit kapag nagdadrama. Hindi niya masabi kung piki o totoo ang luha nito. Pero hindi na lang niya pinansin dahil naaliw naman siya sa sweet and sour love story nito na umabot hanggang korte. Dati, cooperative ang asawa ko na maanal ang kasal namin. Pero ngayon, he's giving me a hard time. Parang ayaw na niya akong lumigaya, sumbong pa nito. Bakit niyo naman po nasabi, Mrs.? Nalaman niyang jowa ko na ang abogadong may hawak ng kaso ko. May pagnanasa pa yata sa akin ang mukong na yon. Pinagbantaan niyang ididimanda ang boyfriend ko, kaya ayon, napilitan mo na kaming mag-split. Do it hurts. Haba ng hair ni Mrs. And take note, jowa talaga ang term niya. Komento niyang hindi sinasatinig. Wala talagang pinipiling edad o estado sa buhay ang pag-ibig. Kagaya na lang ng matronang ito na sa tingin niya ay nasa 50 na. Pero ito at buhay, pag-ibig pa rin ang pinoproblema. Pero alam mo, Neng, kahit naghahanap na ako ngayon ng bagong abogadong magpapatuloy ng kaso ko, tumutulong pa rin ang jowa ko. Libre. Kinikilig na patuloy ng babae. Napaka-romantic naman, ma'am. Yes, agap nito na tila ayaw pagsalitain ang kausap. At naiinggit ang bully husband ko, kaya ginigipit niya kami. From romantic mode ay nag-shift ng action mode ang tono nito. Lintik lang ang walang ganti. Kaya ikaw, baling nito sa kanya. Huwag na huwag kang padalos-dalos sa pag-aasawa, ha? Opo, tugon niyang may kasama pang tango. May jowa ka na ba, Mer? Hold on. Think 10 times bago ka magpakasal. Baka hindi pa siya ang the one. Just enjoy your youth. Mukhang bata ka pa naman. Hinawakan nito ang braso niya. At never, never, ever surrender your bataan. Do you know what I mean? Isang naguguluhang tango ang sagot niya sabay tingin sa mga kamay nitong nakahawak sa braso niya. Good. Ang tanong, how far have you gone with your boyfriend? I assume may nobyo ka na. Wala talagang preno ang bibig nito. May panunukso pa sa tinig nito. Always in heat ba si Loverboy? Kabilugan ba ng buwan ngayon? Parang may unusual occurrence ng lunacy. Miggy, mauuna na akong umuwi, paalam ni Lian. Matapos silang pumirma ng ilang dokumento sa opisina ni Rick. Kapag successful ang filing, service of summon na ang next step. Hindi ka pa uuwi. Nangunot ang noon niya sa tinura ng lalaki. Hindi ka pa uuwi dahil siguradong magmumukmuk ka lang sa bahay. Tama kami ni Zarina, di ba? May isang iiyak. Hanggang ngayon, kahinaan niya ang parting moments. Simula nang magtrabaho siya sa abroad, lagi niyang iniiyakan ang pag-alis. Lalo na nang ipanganak ng atin niya si Zarina. Ilang araw na siyang nasa Hong Kong ay iniiyakan pa rin niya ang pagkawalay sa pamangkin. Let's go somewhere else para malibang ka naman, suggestion ni Miggy. I'd like that. They went to a mall. Nag-offer ito ng shopping treat, pero tinanggihan niya. Kumain na lang sila sa isang Korean restaurant, kung saan napadpad ang topic nila habang kumakain. But they never talked about their pending annulment. Hindi sa tuluyan ko nang tinatalikuran ang teaching. Aniya nang tanungin siya ni Miggy tungkol sa kanyang future career plan. Practicality first. Halos triple ng dating sweldo ko sa school ang kinikita ko sa pagiging OFW, kaya hindi ko mabitaw-bitawan. But I must say, my heart still yearns so to teach. Tinanong rin niya si Miggy kung may balak na itong mag-settle down in the near future, pero kibit balikat lang ang sagot nito. Wala pa talaga sa isip ang maging family man. Sinusulit ang pagiging bachelor. Sa pagkakatanda niya, ay 4 na taon ang agwat nila sa edad. Siguro, nasa 30 na ngayon si Miggy.
Nasa marrying age na at dati ng financially stable. Pero bakit kaya ayaw pa niyang mag-asawa nito? Last week, puro shopping ang hinarap niyo ni Mama. Hindi ba kayo napagod? Slight. Sinimsim niya ang iced tea bago nakangiting nagpatuloy sa pagsagot. Puro gamit ng mga bata para sa darating na school year. At saka hindi mahirap pilian ang gamit ng mga bata. Kapag sa unang tingin nagustuhan nila yon, yun na nga. Unlike women na bubuklatin muna ang lahat bago pipili. Nalaman mo yan through experience, tokso niya. Galanting boyfriend talaga si Miggy. Siguro spoiled sa luho ang lahat ng mga naging girlfriend nito. Kahit pa nga ba alam ng mga yun na walang kasalang hahantungan. Yep, kay Mama at saka sa mga babae kong pinsan, sagot nito. Umikot ang mga mata niya. Pa-wholesome effect ka pa, ang sabi ng mama mo. Kapag niyaya ka nila ni Charmaine na samahan silang mag-shopping, hindi maipinta ang mukha mo. Ang ginagawa mo raw, yung credit card mo ang pinapasama mo sa kanila. Shopping is tiring, I can't stand it. At nang mabanggit niya ang credit card ay naalala niyang isauli kay Miggy ang pinahiram nito sa kanya. Baka isipin nito na pinagpapasaan na niya ang paggamit sa card. Hindi naman tinanggap ni Miggy at ang sinabi ay yun ang lagi niyang gamitin sa pagbili ng lahat ng kailangan sa bahay. He even told her to use it to buy her own needs and pamper herself. Nga pala, bakit hindi ko na-meet ang kapatid ninyong bunso? Sa pictures ko na lang siya nakikita. Pero mukha siyang pinakagwapo sa inyong lahat. Sa inyong apat. Ouch! Nasa mouth long cruise sa Caribbean. May himig tampo nitong saad. You deliberately hurt my feelings, lady. Dahil dyan, obligado kang samahan akong manood ng sine to console me. She didn't think twice. She just gave in. Para silang totoong mag-asawa na ini-enjoy ang company ng isa't isa. He let her decide which movie to watch. Pinili niya ang science fiction dahil inisip niyang hindi mahilig sa romantic films ang mga lalaki. Isa pa, having him beside her felt romantic enough kahit nga nagsasagupa ang Autobots at deceptions ang nakikita niya sa screen. Spending time with him made her feel alive and happy. Bakit hindi niya pasamantalahin ang pagkakataon habang abot kamay na niya ang lalaking lihim ng nagpapatibok sa kanyang puso? Nice attitude, Miggy. May himig tampo ang tinig ni Lian. Pero hindi si Miggy ang kausap niya kundi ang tasa ng kaping ni hindi man lang ito binawasan. Masama ang loob niya sa pambabaliwala ni Miggy. Nakasanayan na niya ang ugali nitong kung hindi casual ay slightly sweet, nagpapakita ng thoughtfulness. Hibuin-daily siya nito mula nung nakaraang araw na nadatnan nito si Romel sa townhouse. Nagpaliwanag naman siyang si Sarina ang sadya nito pero sinabihan pa rin niya ito ng we're not even annulled yet and you're already flirting with another man. Gusto mo bang sabihin ng mga tao na kasal ka pa? Nakikipagmabutihan ka na sa iba? Ibig niyang isipin na nagsiselos lang si Miggy. Pero bakit naman ito magsiselos gayong hindi naman sila tunay na mag-asawa? Oo nga pala, the precious male ego. Feeling siguro nito nakalalaki si Romel dahil sa pagtapak sa teritoryo nito. Fine, if I brush his ego, then I'll mend it. Tama na sigurong panlunas ang yayain niya itong kumain sa labas mamayang lunch break. Speaking of Bruce, may mga pasa siya sa kamay na hindi niya alam kung saan nakuha. Mabigat ang pakiramdam niya na parang lalagnatin at medyo nahihilo siya. Medyo lang naman. Nagdesisyon siyang puntahan na si Miggy. Palibhasa kilala na siya sa opisina kaya agad na siyang pinapasok ni Nancy na hindi inuugnay sa amo. Abalang-abala ang asawa niya nang dumating siya at natila ba malaking kabawasan sa oras nito ang mag-angat ng tingin. Hi! Aayain sana kitang mag-lunch mamaya. Treat ko. Nang maingganyan niyang bungad nito. Umupo siya sa silya sa harap ng office ni Miggy. Pero isang malamig na, busy ako, ang sagot ni Miggy. Sige, sa kantin na lang. Anyang hindi na ikubli ang lungkot. Sa wristwatch niya ay past 7 at palang pala. Kulang isang oras pa siyang maghihintay. Maya-maya ay may isang babaeng pumasok, mistisang blondie, pero nang magsalita ay matatas na Tagalog ang gamit.
Hi Migs, anitong halos kuminding sa paglakad. Migs, Lian noted. Hello Tessa, masiglang bati ni Miggy. What brought you here? Dinaanan lang siya ng tingin ng babae at pagkatapos ay diretsyo na ito sa tagiliran ni Miggy. Gusto kong makita ang final draft ng contract, maarting sabi nito. Sa sobrang inis ay walang paalam niyang nilisan ang silid. Total ay parang hindi rin naman siya nag-i-exist. Paglabas niya ay nasalubong niya si Charmaine. Hindi pa siya nito kilala pero na-recognize lang niya ito dahil sa litratong una niyang nakita. Nilampasan siya ng babae at tuloy-tuloy na pumasok sa silid ni Miggy. Hanip ang forma ng babae, parang hindi opisina ang pupuntahan. Hindi na siya magtataka kung paglabas ni Charmaine sa building na ito ay rarampa na naman ito sa isang Cosmo show. Shorts. Hanging sando na pinatungan ng ladies polo. Palo sombrero at 3.5 inches heeled leather boots ang suot nito. Miggy and his women. Ma'am, bakit kayo ang lumabas? Tanong ni Nancy na alam niyang may ibig sabihin. Crowded na sa loob. Tugon niyang pilit kinukubli ang pagkayamot. Babalik na lang ako sa lunch break. Sa waiting area siya nagpalipas ng oras. Mabuti roon at namalilibang siya sa panonood ng TV. Nakareceive na naman siya ng panibagong text message galing kay Romel. Nagmamakaawa na makikipagbalikan sa kanya. Inoff niya ang cellphone dahil tiyak na tatawag na naman ito. Opening na ng noon time show nang makita niyang dumaan si Nancy kasama ang ilang kaopisina. Suminyas ito sa kanyang lunch break na. Nag-aalalang bumalik siya sa opisina ni Miggy. Nakaawang na ang pinto kaya bahagya na lang niya itong tinulak. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Si Miggy at si Charmaine sa isang intimate moment. Pintuan ng walang ingay. Ano at kay sakit pa lang na makita na may ibang kahalikan ang lalaki? At hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman sa ngayon. Naiiyak, nasasaktan, nagsiselos, nagagalit. Sabay-sabay. Oh shit! Totoo na yata ang pagkaka-inlove niya kay Miggy. Ngayon lang niya napagtanto na hindi niya tuluyang nakitil ang special na damdaming umuusbong para sa lalaki. Nagkubli lang yon sa kaibuturan ng kanyang puso at nang lumabas, hayon na. Malalim na palang ugat at hindi na niya kayang supirin. Pinigil niya ang pagtulo ng luha at sa gayong tagpo niya nasalubong si Jose. Hindi pa kayo kakain ni Bossing? Hindi na, Kuya Jose. Pauwi na rin ako. Ha? Nalalabuan na tanong ni Jose. Hitong tanghalian ninyo Tinaas pa nito ang daladalang food boxes. Halika na. Kanina ka pa nga daw nagugutom eh. Hindi mo yata pinag-almusal kaya mainit ang ulo. Biro nito. Nagluto ako, hindi siya kumain. Baka iba ang gustong kasalo. Walang lingon na iniwan niya ang nagtatakang PA ni Miggy. May LQ kayo? Nakangising anito. Hindi sigurado kung narinig pa ng babae ang tanong. Hahabulin sana ni Jose si Lian pero nagbago ang isip. Ang sinabi ng bossing niya ay nagugutom na ito. Malapit na siya sa opisina ng amo nang tawagin naman siya ni Doña Margarita. Jose, nakita mo ba si Lian? Opo ma'am. Kaalis lang parang nang katatapos lang umiyak, dagdag pa niya. Bakit kaya? Tanungin po natin, ma'am, sa anak ninyo. Biro niya na mukhang bumenta. Nauna pang pumasok sa pintuan ng ginang at pagkatapos ay tila galit na sinita nito ang mga dinatnan sa loob. Mother Mary, anong ibig sabihin nito? Nakakalong ang isang dalaga at nakayakap kay Miggy. Charmaine, I told you, Miggy is already married. Malalim na ang gabi nang ipasya ni Lian na umuwi. Marahil ay tulog na si Miggy at hindi na niya ito kinakailangang makaharap. Tahimik at madilim na ang buong kabahayan pagpasok nito. Hustong na ipinid at na-double lock niya ang front door ay biglang nagsalita si Miggy. Ginabi kayata ang nang-uwi. Hindi talaga yun ang tanong, kundi isang sarkastikong pahayag na may kalakip na galit. Wala siyang ganang makipagtalo ngayon kaya hindi na siya sumagot. Pagod na siya at tulog ang tanging hanap ng katawan niya. Makipagkita ka na naman sa lalaki mo? Nilampasan lang niya ang nagpupuyo sa galit na si Miggy. Hindi siya nakipagkita sa kanino man. Nagpalipas lang siya ng panibugo at naghahanap na rin ng mauupahang bahay kanina.
Damn it, Lian. Answer me when I'm talking to you, he growled. Hindi ko lalaki si Romel. Boyfriend ko siya, baka nakalimutan mo. Lalong kinagalit ni Miggy ang sagot niya. Paakyat na sana siya sa hagdan nang hablutin nito ang kanyang braso. Gumaganti ka ba, Lian? Dahil sa nakita mo kami ni Charmaine kanina sa opisina, ha? You should have bothered to ask what was going on. Hindi yung gumagawa ka ng maling konklusyon. Mahigpit nitong hawak ang braso niya. May pagkasadista yata ang lalaking to. Pilit na nga niyang kinalimutan ang nakita kanina pero ito at patuloy pa nitong pinapaalala at ipinamumukha sa kanya. Bitiwan mo ako, Miggy. Nasasaktan ako. Malumanay niyang samo. Hindi siya binitawan nito pero nararamdaman niyang lumuwag ang pagkakahawak nito. Mainit ka, Lian. Anito sa mababang boses. May lagnat ka ba? Wala. Bitiwan mo nga ako. Gusto ko nang magpahinga, utos niya. Uminom ka ba ng gamot? Masuyo nitong dinama ang kanyang noo, pisngi at liig. She was touched by his simple gesture. At pagkatapos ay nakita ni Miggy ang mga pasa nito sa braso. Napaan ang mga to? Are you sure you're fine? Panic was in his voice. It's normal, Miggy. Let me go. Nang hindi pa rin siya pakawalan ay dinagdagan niya ang paliwanag. PMS lang. Premenstrual syndrome. Pero siya mismo ay hindi sigurado sa sinabi. 2 linggo pa lang yata mula nang huli siyang nadinatnan ng buwanang dalaw. Saka lang siya nito binitawan. Nasa kalagitnaan siya ng hagdanan ng makaramdam ng bahagyang pagkahilo. Kundi sa maagap na pag-agapay ni Miggy ay baka nahulog siya ng hagdanan. Hindi na maganda ang kutob niya sa nararamdaman. Ilang araw na rin niya itong napapansin. Sinyalis ka na kaya to? Inalalayan siya ni Miggy. Inihatid hanggang sa kwarto at inihiga sa kama. Thank you, halos sa pabulong niyang sabi kay Miggy. Parang ayaw niyang bumitaw sa braso nito. She was scared. May mga ganitong sintomas na naramdaman noon ang ate Julie niya bago ma-diagnose ng leukemia nito. Paano na si Serena kung magkakasakit din siya? Napakabata pa nito para maiwang mag-isa sa daigdig. Oo, Zarina was tough girl, but she was still a girl. Fragile and helpless. Wala sa loob na napabulalas siya ng pag-iyak. Hey, I'm sorry, alo ni Miggy. Ayoko talagang magalit sa'yo pero pinag-aalala mo ako ng husto ni hindi ka nagsabi kung saan ka pupunta. Tapos, naka-off pa ang cellphone mo. Mula sa pagkakahiga ay bumangon siya, paupo. Hindi tungkol doon, Miggy, I'm scared. Saan? Pinahin nito ang luhang naglalanda sa kanyang pisngi. Kinulong ng mga palad ang kanyang mukha at kinintalan siya ng halik sa mga labi. Saan ka natatakot? Ulit nito. Pero mukhang di na ito interesado sa sagot niya. Lumalim ang halik nito. His kiss was sensual, scorchingly hot. All her fears vanished from her mind. Ang tanging natira ay tahimik na pangakong hatid ng mga hawak at halik nito. Still afraid? He asked as he held her chin. She met his gaze and answered with all her heart. No, hold me please. Lumapit siya sa lalaki at nangunyapit dito. Then she felt his strong arms possessively encircling her waist. It felt so good to be wrapped up in his arms. It was as if he'd protect her from any harm. His lips felt smooth and hot as it playfully nibbled on hers. Ginaya niya ang ginagawa nitong paghalik. Naramdaman niya ang pangiti sa mga labi ni Miggy. Tila nasiyahan sa ginawa niya. This time, it was his tongue teasing her lips. She welcomed it when it explored her mouth. The tempo of their kisses shifted from soft to hard, tender to hot. They were aching for more. Humihingal na pinaglayo ni Miggy ang kanilang mga labi. Are you sure? Naninimbang na ang tanong nito. Pero hindi pa man siya nakakasagot ay muli nitong nagsalita. You have to answer me now, babe. Hanggat kaya ko pang mag-back out. Let's do it now while we're still married, was her naughty reply. Iniokyabit niya ang braso sa liig nito at hinila itong pahiga sa kama. Once we're annulled, balik tayo sa pangangalon niya. Yun lamang ang hinihintay ni Miggy.
ang imbitasyon ni Lian. Wala siyang sinayang na sandali at agad ay pinagbigyan ito. There was no time for gentleness. Desire had taken over. He undressed her as fast as he could at parang isang pagan offering. Buong pagsambas niyang pinagmasdan ang magandang katawang nakalatag sa kanyang harapan. Oh, how long he had been dreaming to see her like this? You're so beautiful, Lian. He caressed her body as gently as possible. He heard her moan softly and it aroused him more. He cupped her breast and lowered his head to kiss it and taste it. She arched her body and cried out his name when he took one hard nipple in his mouth. Miggy, yes, Lian, it's me, your husband. Tama, asawa niya si Lian at may karapatan siyang gawin ang bagay na to na tiyak na makakapagpaligaya sa kanya. He took off his own clothing and positioned himself on top of her. He exulted at the feeling of her soft swells against his hard chest. Her kisses were a combination of passion and need. He reached for her thighs and caressed the inside of it. Moving his palm upward, he found her sacred territory. She shivered and moaned deliciously against his mouth as he touched and gently stroked her most precious jewel. Take me, Miggy, my pleasure, sweetheart. Then he pushed her legs apart, and he swiftly shoved his aching arousal inside her. Narinig niya ang pagsinghap nito, halatang nabigla, nasaktan. Abruptly, Miggy paused. Bakit hindi mo sinabi? Masuyo niyang tanong habang hinihintay na masanay ang katawan nito sa kanya. Does it matter? Based on her expression, the pains he was feeling seemed to have receded. Desire once again took over. Continue, or I'll change my mind, she threatened. He kissed her again as he began to thrust slowly. Bumilis ang galaw niya. Niyayakag ang babaeng sumabay sa kanyang pag-indayog at sumunod ito. Mas bumilis ang pagtatagpo ng kanilang mga katawan hanggang sa sabay silang nagpasasa sa sarap ng pag-abot nila sa sukdulan. Nalimpungatan si Lian sa lamig ng aircon na nanonood sa kanyang kalamnan. She found herself naked beneath the blanket. Napuno siya ng pagkakadismaya nang hindi niya makita si Miggy sa kanyang tabi. Hindi siya makapaniwala ang pinagkaloob niya ng buong buo ang sarili rito. Pinakiramdaman niya ang sarili kung may pagsisisi siya sa nagawang kapusukan. Ni si Katiting ay wala. Mahal niya si Miggy. Yan ang mahalaga at babaunin niya ang matamis na tagpong nangyari sa pagitan nila sa nalalapit niyang paghihiwalay ng landas. Isa-isa niyang dinampot ang mga nagkalat na damit sa sahig pero bago pa man niya maisuot ang mga yon ay dumating na si Miggy. He was half naked, donning only a towel around his waist. Gabi pa, Lian. Let's go back to bed. Magbibihis na ako, anyang nakaramdam ng pagkakailang sa kahubdan. Hinablot niya ang kumot at mabilis na itinapi iyon sa kanyang katawan. He chuckled as he moved toward her. Nakita ko na ang lahat na yan kanina. Why bother covering it now? He asked in a husky voice, pulling the blanket off her. Nalaglag yon sa kanyang paanan. Muli sa likuran ay niyakap siya nito at ang mga labi ay dumapo sa kanyang batok. She felt his erection poking her from behind and she shuddered at the delicious sensation. His hand was on her breast, gently kneading it. Then it moved downward very slowly. Oh, Maggie, you're fond of torturing me, aren't you? Nahigit niya ang paghinga ng maramdaman ang daliri nito sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang katawan. Of course not. Binuhat siya nito pabalik sa kama. Babawi ako for being inconsiderate. This time, there will be no more pain. Just pure pleasure, sweetheart. Halos mapugto ang hininga niya sa bawat pagdampi ng mga labi nito sa kanyang katawan. His movements were gentle and caring. He was in full control, determined to fulfill his promise to please and satisfy her. She had a feeling that is not a single part of her body but be left unkissed or unloved by Miggy. And when he joined their bodies again, it was wonderful. There was no pain indeed,
I love you, Miggy, she whispered. At dito na po pansamantalang nagtatapos ang ating yugto. Sama-sama nating subaybayan ang nalalapit na pagtatapos ng ating kwento. Maraming salamat po. Keep safe and God bless.